Magandang araw po sa inyo lahat. Ako po si Christian Esguera at welcome po sa isa na naman pong episode ng ating Facts First podcast. Mainit po ang bakbakan o bardagulan sa social media, lalo na po sa pagitan ng mga supporters ni Vice President Leni Robredo at former Senator Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Kapwa sila tumatakbo sa pagkapresidente sa May 2022 elections. At base po sa mga recent surveys, nangunguna po si Bongbong Marcos habang pangalawa naman po si Vice President Leni Robredo. Pero kahit ganito po yung sitwasyon, may kakaiba pong ginawa ang isa sa mga kaalyado ni Vice President Leni Robredo. Yun po ay ang makipag-usap doon po sa mga itinuturing na supporters if not loyalists ng mga Marcos. Ang tinutukoy ko po si dating Senador Antonio Trillanes IV na tumatakbo po muli sa pagka-senador sa ilalim po ng ticket ni Vice President Leni Robredo. So sa araw na to, aalamin natin ano ba yung naging resulta ng pag-uusap at bakit na ginawa yun na tinuturing na iba na parang kakaiba. So I'd like to welcome on this podcast si former Senator Antonio Trillanes IV. Magandang araw po sa inyong lahat, lalo na sa inyo, Christian. Thank you for inviting me again. Okay, kumusta na po Senator? Mukhang puspusan tsaka pukpukan ng kampanya ngayon . Madalas po kayo out of town po, ano? Tama po ba? Yes. Very interesting yung campaign, ano? Talagang ano siya. Nararamdaman mo yung passion and energy ng mga volunteers ng Team Leni Kiko at yung mga supporters. So gumaganda ang pakiramdam namin. Nung simula po nung nag-start yung official campaign period for national candidates, mga gaano kalawak na po yung nako-cover nyo? Kami personally, siguro mga ano pa lang, mga 20% pa lang nung buong Pilipinas. Pero si VP Leni, baka doble, no? Doble na kasi sobrang sipag ni VP Leni at hindi na kayang makasabay yung mga senatorial candidates kasi sobrang sipag talaga niya. Okay. Sige, mamaya pag-usapan po natin yung mga lakad na kasama kayo doon sa kampanya niya at saka yung kanya-kanyang lakad ng mga iba't ibang senatorial candidates. Pero gusto ko po munang tutukan yung ginawa nyo kasi napanood ko yung at least 2 videos na ginawa nyo sa YouTube. Nakapag-usap kayo sa mga loyalista ng mga Marcos. Unang-una, kaninong idea po yun? Yung mag-reach out doon sa mga supporters ni Bongbong Marcos? Meron kaming part nung communications team namin nag-broach nung ganong idea kasi it's one way for us to really understand kung ano ba, what we are up against. Ano ba yung mga pundasyon or mga pinanggagalingan ng mga supporters ni Bongbong Marcos. Kaya yun yung ginawa nilang format. Ano yun yung conversation yan, estimate ko mga 1 hour conversation yun. Kaya yung mga snippets na lang yung nakuha dun sa conversation. Paano nyo po pinili yung mga kakausapin nyo? Tsaka hindi ba kayo nahirapan mag-invite ng mga Bongbong supporters? Kasi naturally, baka may distrust yan, no? Tapos isipin, sino ba makikipag-usap sa amin? Si Antonio Trillanes. Naku, patay. Nagkaroon ba ng ganong issues? Actually, hindi ganon. Ano? Ang nangyari, nag-canvas sila ng mga Bongbong Marcos supporters. Tapos ito, sinabi sa kanila, ganito yung mangyari, may mag-i-interview sa inyo, may makikipag-usap sa inyo na isang political personality, hindi ako pinangalanan. Tapos papayag ba kayo? Ganito, na ito lang, pag-uusapan sa politika, mga ganon. Yun. Then pumayag sila. Tapos nung nakita nila akong pumasok, that's the first time na naisip nila that's the first time nila nalaman na ako pala yung makikipag-usap sa kanila. Kaya yun. Maganda naman. It was very cordial. Walang animosity nangyari. Wala bang initial reaction from... Tatlo po yung kinausap nyo, no? Wala bang initial reaction na parang, pwede bang bumalik na lang? Wala ba nagkaroon second thought? Yung medyo na-intimidate siguro. Wala bang ganon? Wala pong ganon. Walang ganon. Kasi yun na nga ang isang dito, no? Isang takeaway na
yung animosity and yung viciousness ng exchange sa social media and yung mga fanatics, in real life, you rarely encounter yung mga ganong klaseng tao, no? Ako, I have yet to encounter anybody na very hostile sa akin. Even nung kasikatan ni Duterte, no? I even went to Davao nung 2017. Hindi naman ako binato ng kamatis doon. Palagi ko kasi ganun yung mga Pilipino. Pinalaki ng maayos na mga magulang. Hindi tayo ganun. We are civil regardless pa nung ating mga political diversities. Mm-hmm. Sabi niyo po, isa sa mga objectives ito was to better understand, maintindihan yung mga paninindigan tsaka yung position siguro ng mga supporters ni Bongbong Marcos. So, ano po yung naging realizations niyo ron? Nakita natin talagang nag-take root na yung disinformation sa social media. Talagang it was a very conscious effort. It was designed that way na kumbaga linisin yung pangalan, parang i-rebrand, i-repackage yung Marcos name, i-rehabilitate, tapos ipin yung blame sa iba. Ang nangyari reversal na yung mga Marcos pinatalsik sila ng mga Aquino at mga Amerikano, mga oligarchs, at kung hindi sila napatalsik maganda yung Pilipinas, tapos itong mga nakaraang 30 plus years may kasalanan nito, yung mga Aquino, yung mga Dilawan, ganon yung kanilang nilabas na narrative sa social media, and yun yung narinig ng mga natin. Ano yung mga nararamdaman nyo or mga naiisip nyo nung lumalabas yung mga ganong statements from them during your discussion na sila, karamihan sa mga detalyeng nakuha nila about Marcos and against the Aquinos or even Robredo, galing sa social media? Nakaramdam ba kayo ng parang inis, panghihinayang, awa? Anong tumatakbo sa isip nyo lumalabas sa bibig nila? Hindi naman kasi parang ang role ko at that time was parang ang researcher na nagte-take note lang ng mga inputs nila. And before that, marami na tayong na-encounter na gano'n na yung assessment natin na talaga nagkaroon ng disinformation campaign to rehabilitate the Marcos name and demonize the Aquinos, kung sino man, basta everybody's to blame except the Marcoses. So, ginawa nila yan through different modes. May mga memes, may mga influencers, may mga video content. Talagang nila. Parang mind control or ginayuma, parang gano'n. So parang sila yung biktima ng disinformation na yun, yung mind control na sinasabi nyo? In a way, yes. Kasi alam naman natin yung kung ano yung totoong nangyari. Kaya ngayon yung ini-inject ko sa kanila. Kasi dalawa doon sa nakuusap ko, we're not old enough nung nangyari yung 1986 revolution. Kaya talagang parang blank slate sila kung ano yung ipasok sa kanila. Yun yung tinatanggap nila as the truth. And ito naman din, nung sinimula nila yan after 2010, ang SME namin, mga 2012 talaga formally sinimulan ng mga Marcos yung propaganda campaign sa social media. Hindi siya na-rebut kasi they were working quietly. While everybody was busy doing other things, real world, sila talagang ginapang nila yon, na set up nila yung social media infrastructure na sila yung nagko-control ng flow of information. So kung ano ipasok nilang content na pabor sa Marcos, against sa Aquino, against sa Dilao, kung ano man, yun ang pumapasok. Yun lang ang nare-receive ng mga kababayan natin dun sa newsfeed. Yeah. Na-realize din po ba ito ng mga nakausap nyo? Na parang, parang ganun yung nangyari sa amin?
Hindi pa kasi nung time na nagkikwentuhan pa lang kami, ini-extract ko lang yung information. Mm-hmm. Di ba? And doon ko na-realize yun nga, yung algorithm na sinasabi nila sa mga social media platforms, kung ano yung yun yung pumapasok sa iyo na content. So nakuha ng mga Marcoses yung algorithm na pabor sa kanila, tapos kinuha nila yung mga admin ng mga Facebook groups ng mga malalaki, tapos na-convert nila. So nagpapasok lang sila ng content. So itong mga kababayan natin, kahit hindi naman sila necessarily nag-like doon sa na Marcos page or anything, pero dahil yung mga na-like nila na groups na pasukan ng Marcos content, ay ng Marcos admin, administrators ng page or ng group, pumapasok na yun yung Marcos content dun sa kanilang newsfeed. Hindi nila nakikita at all ni isang video or content na ginawa ni Lenny during the past 6 years. Hindi nila nakita. So yun yung ginawa nitong mga Marcoses. So meron silang paninindigan na talagang matibay. Yun nga lang, yung pinagbasihan ng paninindigan na yun, manipulated. Dahil doon sa mga nakikita nila at saka exposure po nila sa social media. Parang ganun yung lumalabas. Yes. Pero yung paninindigan nila, hindi naman set in stone. Kaya ngayon yung nakikita natin na opening na if you go out of the social media campaigning while still engaging in social media, kung person to person yung campaigning, mas mabigat yon. Yung ganong usapan, mas naliliwanagan kaysa kung passive lang yung campaigning mo sa social media. So kumbaga, kanyari kayo, magkamag-anak kayo, yung pamangkin mo ay na-expose siya sa disinformation sa social media. So meron na siyang inclination, let's say, towards Marcos. Pero kung ikaw naman na tito niya alam mo yung nangyari, tapos nakausap mo siya, yon, mabubura nung interaction nyo, ng face-to-face interaction nyo, mabubura nun yung mga ipinasok na poison dun sa isipan nung pamangkin mo. Kaya kumbaga mas mahalaga yung person to person kasi may trust value na yun eh. Meron ng weight yun. At this stage ng kampanya po, sa tingin nyo dapat ito na ba yung tutukan? Kasi pag tinitingnan natin yung mga surveys, tapos kung yun lang ang pagbabasihan at kung gagawin ng eleksyon doon sa panahon na ginawa yung survey, ang pwedeng isipin ng marami, parang tapos na yata yung boxing, panalo na si Bongbong. Ano pang gagawin natin dito, di ba? Hindi naman kasi nangyayari talaga sa Philippine politics yung ganyang phenomenon. Meron yung mga una, yung mga top of mind, whether name recall lang or yan nga through disinformation, na sila yung unang mga lumalabas na pangalan sa isipan ng botante. Pero during the course of the campaign, ito na, umiigting na yung mga pangangampanya, person to person or social media, mainstream media, sa media mismo, lumalabas dito yung katotohanan eventually. So, mas nagtatighten. Kaya kung malabnaw yung pundasyon mo, nung kandidato mo, gumuguho eventually. And I believe si Duterte, beneficiary siya ng ganyang phenomenon na he started out as mababa sa survey pero kumalat, nagkaroon ng word of mouth, eventually siya nanalo. So masyado pa maaga, hindi pa nagde-decide yung mga Pilipino. Oo. Doon sa tatlong nakausap niyo po, yung mga tatlong supporters ni Bongbong Marcos, meron ba nagsabi at the end na parang napapaisip na kami or baka we would like to reconsider our initial choice? May ganung mga lumabas po. Ano sila? Kunyari, kung hindi sila nakausap, dire-diretso na yon na Bongbong. Pero dahil nakausap sila, gumit na sila. And that's
good enough for starters. Kasi itong mga nakausap ko, mga diehard na yan to begin with. So napapunta sila sa gitna. Kumaga, napag-isip-isip lang sila. Pero marami, siguro half nung bumoboto kay Bongbong ngayon, ay mga soft voters. Lalong mas madali yon. Yun naman yung sinasabi kong low-hanging fruit, ika nga. Kaya yung soft voters, so paano niyo siyang how did you get to that conclusion? Nakalahati ng mga supporters niya soft support. Okay, kasi nung tinatrack namin yung survey, by the way, yung Magdalo survey, ang una naglabas ng report na number 1 si Bongbong Marcos. That was June of last year. Kahit na nandoon si Sara, nalamangan niya. While the others, naglabas lang sila a quarter after. Kaya ang nakikita natin dito, nung nag-combine sila, kasi mga nasa mid-20s lang si Bongbong noon. Tapos nung nag-combine na sila, si Sara na yung nag-vice president, doon tumaas ng gusto. So yung core niya mismo is mga mid-20s. Yun ang nyo. Oo. Pwede sila nag-combine, nasa 20 lang siya. Sa 20 plus lang siya. Na technically beatable yun eh. Hindi siya ganun kataas. Oo. And it follows the trajectory, no? Yung mga Marcos loyalists siguro kung sabihin na natin nung 1986, mga around 40% yan, mga low 40s, no? Tapos kasi si Cory nung nanalo, parang mga mid-50s, mid-40s si Marcos. Tapos bumaba na yan through the years, nag-decline. Then nung 2016 elections, nasa high 30 mid to high 30 si Bongbong. So in-expect natin yon, nag-decline na naman yon over the course of the 6 years. Kaya yon, we can pwede natin isara sa 30% yung kanyang-kanya talaga. So sabi niya after nung conversation niyo with the 3 Marcos supporters, at least parang gubit na sila willing to listen, willing to know more information about the rest, no? Pero hindi ba naging factor yung kayo yung kausap nila? Yung your mere presence? Hindi kayo naka-apekto turon sa mga sinasabi nila whatsoever? Maaari. But ang sa experience naman natin, even yung sa mga kasamahan namin, when they talk to yung relatives muna, inuna nila, mga kasama nila sa bahay, kaibigan na hindi political, mabilis na kukuha. Mabilis. Hindi na kailangan ipagdebatihan ano ba yung ginawa ni Marcos Sr. or ni Bongbong Marcos mismo. Hindi na muna yun. Basta because of the trust, kumbaga tiwala sila sa iyo, sila naman hindi sila gaanong politically involved, ikaw yung politically involved, they will take your word for it. Kaya nako-convert ka agad. Yun. Kaya nga sinasabi ko sa mga Lenny volunteers na huwag tayo ganong mag-ubos ng oras dun sa diehard Bongbong supporters kasi masistress ka lang dyan, sayang oras mo. Punta ka muna dun sa mga non-political, friends and family, mga katrabaho, yan makukuha mo sila kaagad na wala gaanong resistance. Yun. Saka na lang kako natin balikan yung mga diehard. Oo, kasi 'di ba binanggit din to ni Vice President Robredo, I think nung nag-announce siya na tatakbo siya, no? Parang go out of your comfort zones, makipag-usap kayo rin sa iba. Kasi if you would stick to your own group, yung sarili mo echo chamber, wala mangyayari. Tsaka that's not the essence of democracy, di ba? Yes. No. So ganun yung strategy na dapat ginagawa na. Yes. And yun yung mga nakita natin doon na based on experience on the ground, tapos yung mga nakuhang inputs nga doon sa interview na yun, makikita natin talagang yung Taliano Gold, yung sinasabi nila, nag-take root doon sa isa, talagang yun yung pinapaniwalaan. Kaya makita mo, kailangan i-address yun. Kailangan sabihin, kunyari, sa mainstream media na hindi totoo itong Taliano Gold. Ano? Tapos, kung maglabas sila ng mga content about yung mga naging kaso ng ill-gotten wealth ng
mga Marcoses. Kasi before that, for the past 6 years, walang negative content kay Bongbong Marcos. Negative content, hindi ibig sabihin nito na fake news, ano? Kung hindi, yung katotohanan na it so happen na negatibo kay Bongbong, ano? Wala niyan. Puro positive content sila. Puro ano. Kaya yun ngayon yung na-mold eh. At yeah. Kaso doon sa sinasabi yung focus muna on the soft supporters, no, yung mga kamag-anak, kapamilya. Hindi rin ba mahirap din yung miski yung mismong focus na yun? Kasi pag napapansin ng mga Bongbong diehard supporters, mas madali rin silang lapitan mo rito mga soft supporters at sabihin, okay, maniniwala dyan sa mga kumakausap sa inyo. Niloloko lang kayo. Here's the thing. Kaya hindi nila magagawa yan. Kasi konti sila on the ground. Yung mga diehard, yung mga volunteers ni VP Leni, all over the world yan. And they're passionate. They have a certain level of commitment na talagang i-push si Leni. Sa mga Bongbong, walang ganon. Kaya on the ground, they are losing by default kasi walang kumakausap. It's the same experience we had noong 2016 when we were with Grace po, number 1 si Senator Grace noon. Pero wala kami mga volunteers on the ground. Walang mga true believers as I termed it. Samantalang si Duterte, konti lang yung numbers niya sa survey pero grabe yung mga true believers niya. Kaya lang sila, nagre-recruit lang sila, nagko-convince lang sila whether implicitly or explicitly nakaka-influence kasi grabing energy. Kaya nakukuhanan. Kahit sabihin nung Grace po campaign na pigilin natin ito, hindi namin mapigilan kasi nga on the ground nagkalat sila. Ganun naman ngayon, baliktad, no? Na kay Leni na ngayon yung mga ganong mga true believers on the ground na nakikipag-usap. Wala namang yung mga Bongbong, sila, kunyari Bongbong, diehard siya, ayun lang siya. He keeps to himself. Hindi siya pumupunta sa nahihiya na nga sila eh. Well, nahihiya nga magkabit man lang ng tarp o magkabit ng sticker sa sasakyan nila kasi parang nakakaya. Alam nila yun eh. Yan. So, iba yung nakikita natin sa social media, Senator. Sa social media kasi, parang ang lakas-lakas si Bongbong Marcos. Pero sabi nyo, offline, sa ground, nandun yung mas masidhi na support for Leni Robredo? Yes. Ito kasi, sa social media, remember, yung kanya, from the Duterte social media base, nalipat eh. So, nalipat yung social media base ni Duterte kay Marcos. So itong mga concentration ito ng lahat ng lagay mo ng diehard Duterte, diehard Marcos all over the world, may Davao kung saan man, nagko-concentrate sila sa kunyari sa isang public page, kunyari isang news site, kung Inquirer man. So doon sila pumuputakte, no? So akala mo marami, but they are actually scattered all over the world. 'Di ba? Kung sabihin mong 40,000 yan. Pag nag-concentrate sila sa isang page, talaga ang dami. Pero pagka tinignan mo sila, 40,000, you spread it all over the world. Ano yan? Drop in the ocean yan. Ganong, kasi wala ako lang nakita eh. On the ground, walang gano'n, walang viciousness, walang hostility. Hindi mo maramdaman, hindi siya palpable. Pero yung mga makaleni, talagang it's palpable, no? Then wala pa dyan yung mga professional trolls, yung mga professional influencers na syempre on the payroll sila ni Bongbong, they try to hold. Pero wala, very very passive yung mga Bongbong supporters on the ground. Ano sa tingin niyo yung nagbago? What changed from since the start of the official campaign period? Kunwari, in the case of Bongbong Marcos, sa tingin nyo, naka-apekto ba sa kanya ng hindi maganda yung pagiging picky niya doon sa mga media interviews na i-accommodate niya, yung mga
forums na pupuntahan niya? Sa tingin niyo may epekto ba to sa kanya? Merong effect yan, definitely. Actually, it's a confluence of factors. Tinitignan lang naman namin kasi bumababa na, 3 survey na bumaba si Bongbong. 3 survey, tumaas naman si Lenny. Kaya ngayon, ang indicator nito, may nakikita yung mga tao na hindi lang gustuhan or dahil nga naiimpluwensyahan na nung mga passionate Lenny supporters. So, yung iba, ang bilis makabongbong sila, kinausap, o sige, Lenny na nga kami. Just like that. So, plus kay Lenny, minus kaagad kay Bongbong yun. Yung iba naman, may mga feedback na gano'n na, bakit nagtatago? Di ba kasi, di ba yung debate, parang job interview yan Nag-a-apply ka sa trabaho. Ang mga boss mo na nag-i-interview sa'yo, basically, yung taong bayan, gusto nila malaman paano ka magsisilbi sa amin. Ngayon, kung ayaw mong mo-attend ng job interview, paano yun? Di ba? So may mga ganyan na nakakabawas. Tapos yung mga indicator niya, nakita mo yung pinandirihan niya yung humahawak sa kamay niya, di ba? These are signs na may mga na-convert din doon. Bawas lang ng bawas. Tapos yung incoherent siya, tinatanong siya, ano, hindi niya masabi ko. Yung incoherent na, no? At kaya yan, may mga ganong indicators. Tapos ito na nga, yung mga negative Marcos content, yung mga nangyari nung martial law, yung mga ninakaw, mga ganon-ganon. Ano yun? Lahat yun factors kung bakit siya nababawasan. Kasi wala naman nakikitang na positibo na tipong ito siya yung karapat dapat. Wala naman nakikita. Nag-abot po ba kayo sa Senado before? Yes. Nag-abot kayo, di ba? Ilang years yan? Kasi you were elected 2007, di ba? Yeah. Pero 6 years kami nagsama. 6 years. 2010 to 2016. And okay. Ito na nga, if we take out the Marcos seniors story, sabihin na lang natin. Tinanong ko yan mismo dun sa 3 BBM supporters. Ano ba yung ginawa mismo ni Bongbong Marcos na naaalala nyo? Sinagot nilang 3, wala. As in wala. As in wala. Wala sila maalala. So lahat ng pinasok sa kanila is the martial law Marcos seniors story, hindi yung Bongbong Marcos. Ngayon, ito nakasama ko si Bongbong Marcos 2010 to 2016. 3 lang yung national bills na napasa niya into law as principal author and principal sponsor. 2 lang dito, 2 pa rito, postponement ng SK elections, tapos yung isa, right of way law. Sabi ko nga, doon mo makikita, di ba? If Bongbong Marcos championed the interest of the poor, kung ano man lang yung pinaglaban niya, yung mga kababayan natin or interest ng bansa, kung ano, wala, dito mo makikita. Pero wala Yun lang postponement ng SK elections at itong right of way law. Sige. Sir. Hinarang niya yung Bangsamoro organic law. Hinarang niya yung sa BARM. Kumaga, ano yan? Wala talaga investigations on corruption. Wala. In fact, he was involved in the Napoles scam. Yun Yun. So, ito for perspective sabay kayo sa Senado, 6 years. Kayo, ilan yung naipasan yung batas na kayo yung principal author tsaka principal sponsor? At ilan yung panukalang isinumitin niyo po? Nung 2010 to 2016, siguro around 60 bills ang na-pass natin into law. And yun nga, I was number 1 during that period. I was number 1 during the period 2007 to 2019 na most bills passed into law. Pero kahit hindi na yung quantity, kahit 3 lang naman yan, pero sana kung nagtulak siya man lang ng isang batas that promotes the rights, let's say, of the labor sector, yung magsasaka, wala siyang ganun. Nothing. Kumusta yung naman niya? Yung work ethic niya sa Senado?
Diyan naman kasi sa Senate, you're allowed to not necessarily be present all the time kasi kahit naman present all the time ka dyan pero kung wala ka namang ginagawa, wala rin. It's more on the output. So, pwede yan kasi sa investigations kasi doon mo makikita yung reformist streak niya. Kung active man lang siya sa mga investigations, hindi. Siya pa yung nasama sa investigation kasi napangalanan siya doon sa Napoles Napoles scam, no? At nawala siya after that. Ilang linggo siyang hindi pumasok because of that. So yun, investigation-wise, wala. Advocacy-wise, wala. Legislative output-wise, very minimal. So yan yung magiging basis natin. Di ba? Kung titignan mo kung ano yung capacity niya, ano yung puso niya kung nasaan ba, ito na yun. National office to. Yeah. Pero ito, naipapaliwanag po ba ito doon sa mga nakakausap nyo? Kasi, correct me if I'm wrong, minomonitor ko yung mga lumalabas sa balita. Hindi mo napapag-usapan yung track record mismo ni Bongbong Marcos. Ang napapag-usapan yung track record ng tatay niya. Yes. Kasi yun yung narrative that they want to bring to the people. Doon nila, pagdebatihan nila yung tatay, para siya masispare. Kasi kung siya mismo ang ibibigyan mo ng focus, lagay mo yung spotlight sa kanya, walang ipapakita. Di ba? Ito nga, nahuli na dinoktor yung resume. Alam mo, sa private sector, subukan mo mag-doktor ng resume mo. Banned ka na . Talagang wala kang pupuntahan. Ito, nahuli na, pusoy na, humihirit pa na totoo daw. Nagsalita na eskwelahan mismo. Hindi rin. Nagdidigin siya. Pero, hindi binibigyan ng focus yun kasi dadalhin. What they do, yung kanyang social media army, they divert the attention. They put you on the defensive. So, ikaw pa ngayon yung magpapaliwanag. Diba? Kasi they control the medium for communication . Sila nagdi-dictate kung anong ilalabas nilang content. Kahit nahawak mo yung katotohanan, pag wala kang way to bring that truth to the public, wala rin. Hindi rin nila malalaman yun. I remember in one interview recently, natanong siya tungkol doon sa troll armies daw niya, di umano. Tapos meron siyang syempre denial, no? In the form of, if I remember correctly, challenge. So tell me, turo niyo sa akin kung meron na control, something like that. Kayo, minomonitor niyo yung mga troll activity sa social media, no? Kayo mismo, madalas kayo mabiktima ng mga trolls. Believable ba yung sinasabi niya na wala siyang trolls? Of course, time and again, huli na natin si Bongbong Marcos na magsisinungaling siya with a straight face. Ganun yung training nila sa tatay nila na huwag kayo papahuli ng buhay. Di ba? Basta deny to the death. Kahit na pusoy na. Ito na lang ang indicator dito, yung diploma na lang sa Oxford. Oxford na mismo nagsabing, hindi ka nakagraduate sa amin. Siya nagsasabi pa, hindi, nakagraduate ako. Ganito. Ganun sila. Di ba? Pero ito na lang yan. Kung ang mangyari, kung papalarin si VP Lenny Manalo pagka-presidente, malilinis siyang social media kasi wala na magbabayad. Automatically magsasara yung gripo. They will stop spending for social media anymore because the Marcos era is over with finality. Di ba? Kasi pag natalo siya dito, I don't think makaka-revive yan. And gagastos pa rin sila. And long-term project to. Sinimula nila to nung bumalik sila. Gumapang sila. Una muna, dito lang muna tayo sa Ilocos. Teritoryo nila yan. Then dahan-dahan, di ba? Ngayon, andito na sila on the cusp of national power. Again, pag natalo yan sila, mahirap mag-rebuild. So, I don't think these people will continue to spend for their social media infrastructure. Magastos yan. O paano? Pag nagutom magsasara yan. Kawawalan ng
maghahanap na ng ibang kliyente yung mga... Pero on the other hand, Senator, parang ang lungkot o ang saklap na, no? Sakaling ang isang kandidato manalo, not on the basis of a clear platform, but on the basis of a platform of disinformation. Saklap naman nun. Kasi nungalingan ng pinanggalingan ng panalo. Yun na nga. Yun ang tragedy dito. And I don't think our democracy will survive 6 years of that. Hindi na. Kasi kung nanalo ka, meron akong paniniwala na how you assume power will determine how you will use it. No? So kung nanalo ka dahil sa kasinungalingan, you will use power, magta-thrive din yung kasinungalingan to maintain and keep power or expand power. Nasa sistema na yun. Di ba? Parang fraudulent entry yung tinatawag nun sa serbisyo. They can stop. They cannot stop anymore but continue to lie. Punta po tayo dun sa actual experience niya sa campaign trail kasama si Leni Robredo at si Kiko Pangilinan. Kasi ordinary ang politiko, pag hindi siya nangunguna sa survey, laging binabanggit, hindi, yung pulso ng tao, nararamdaman ko yan sa ground, talagang nandun . Pero dito, in reality, kung objectively speaking, kung sakaling hindi man kayo supporter niya, meron ba kayo nakikitang kakaiba that actually gives you hope or optimism doon sa chances ng kandidato niyo? Yes, nararamdaman mo. Sabi ko nga, we've been studying yung past 2 elections of 2010, 2016 at itong 2022. Ano ba yung ingredient? Ano ba yung missing ingredient? May kita mo dyan yung true believers. Kay Pinoy noon, from basically an average senator, hindi naman siya naging rockstar siya because naging symbol siya ng change ng mga panahon ni Gloria. Yan. Overnight, from 0 sa survey, 0, kasi wala nga siya. It's not even considered, to number 1 in the survey. Before that, in the interim, nung nag-decide si Pinoy nung September that he will run, wala pang noon. Wala pang survey na number 1 siya. Pero palpable yung mga volunteers. Ito na. Ang number 1 at the time was Manny Villar. So eventually, the number 1 came nung November, nung nag-survey na. Kay Duterte, mababa rin sa survey, pero nakita mo palpable on the ground. Nararamdaman namin yung mga maka-Duterte noon. So from number 16 siya, or even less nung before siya nag-declare, after a month and a half, number 1 na. Yan, ganun yung nangyari. Humahabol. Ito, ganito rin. Nakita mo ramdam mo . Sabi ko nga, kikilabutan ka, no? Yung passion and energy ng mga volunteers, sila talaga, they spend money, they go out of their way to influence people, to campaign for Leni. Tapos pagka dumadaan, parang si Pope . Parang si Pope yung nakikita . Iba yun . Di ba? And these are signs. Sabi ko ngayon yung nakikita kong common nung Pinoy campaign, Duterte campaign, and with this one. Kaya ngayon, maaaring hindi mo nakikita sa survey, but kami, si Leni in particular, ganun din siya from the outside siya. In my case, noong 2007, wala talaga ako sa survey, pero mararamdaman mo yung expressions of support, mararamdaman mo yung reaction ng tao, eventually, pumasok. Ganon din si Leni. I feel by early April, baka na-overtake ka na ni VPN. Okay. Pag-usapan naman natin, Senator, yung evolution of Leni Robredo. Naalala ko nung hindi pa siya nagdedeklara. Yung iba mga supporters siya, nainis sa inyo, di ba? Alam ko tayo nag-interview nun . Kasi you were very critical but constructive of the Vice President, di ba? Sinasabi nyo, tumakbo na kayo. You have no choice. In so many words, diba? Dapat tumakbo siya. And then, I remember many of her supporters didn't actually like what you said. Pero to be fair to you, nung nagdeklara siya, automatically, you declared your support at tuloy-tuloy na. Diba? Looking at the Leni Robredo then and now, ano yung nakita niyong evolution? Mga improvements in terms of the way she speaks, her position on issues. May nakita ba kayong gano'n? Meron na tayong nakita.
unang-una, yung self-doubt na wala. Kasi she was victimized for more than 5 years na ng fake news, talagang iba-iba, no? Talagang very traumatic yung experience niya for more than 5 years. Kaya nagkaroon ng self-doubt na kaya ko ba itong role na ito na hinihingi? Pwede naman yung ibang tao dyan. Kasi nakita niya, her numbers, ang baba na, single digit. Nagkaroon siya ng self-doubt. Yun naman yung sinasabi natin noong una na siya yung best candidate, siya has the best chance among the opposition leaders. At naniniwala tayo, pagka tumakbo siya, mabubuhay yung dugo ng opposition. Hindi niya nakita kasi yun noon because siya yung involved. Na ano lang talaga siya. Kailangan niya ng malalim na reflection. Pero nung naramdaman niya na, mararamdaman mo na may firmness na even the way she speaks, may ano na siya, wala nang yung pag-aalinlangan ng or parang she doesn't sound sure about her positions. Hindi, ngayon ano na talaga, may air of confidence without being boastful or airy. Hindi, ano lang, as firm, tsaka presidential, parang ganon. And nakikita naman niya kung kami na witness lang, kinikilabutan, I am sure nararamdaman niya yung outpouring of support everywhere she goes. Yung Bicol, maintindihan pa natin. Pero nung pumunta siya ng Southern Luzon, Central Luzon, Quezon City, Mindanao, tapos yung Cebu, Iloilo, talagang this is a people's movement unfolding right before her eyes, and siya ang naging symbol ng aspirations nila as a people. Kaya ito yung River Maya theme, nadidinig ko to sa mga campaign nyo yung liwanag sa dilim. Liwanag sa dilim. Parang yes. ito yung naging tema. Organically, tama ba? Yes, oo. So yung transformation, ito na, in-embrace niya na yung role. Before she declared, talagang ayaw niya, pinupush niya yung iba. Kaso nung nakalibit yung puso niya ng tawag ng tungkulin, sinagot niya yan. Sinagot niya na, she never looked back. Sa tingin niyo kung head-to-head, one-on-one, Bongbong Marcos, Len Robredo, mas malaki ba ang chances ni Len Robredo? Hindi. Because she started late, I don't think kakayanin yung more than 50%. Objectively, kayang pilitin siguro hanggang high 30s, 40. So kailangan talaga bumaba siya with the others. Hindi ganoon kasi ang Philippine electorate talaga masyadong nakauna yung Marcos Duterte. Siguro kung nagsimula siya noong 2019 maglatag, pwede yun, pabor yun. Kaya nga, I'm not necessarily eager about this yung unification kasi yung mga botante, let's say ni Lacson, Ping Lacson, hindi yan pupunta kay Lenny kung hindi siya tatakbo. Same with let's say Isko or Manny Pacquiao. Baka madadagdagan paling kalaban pagka ganun. Oo, tsaka dun sa mga surveys, ang top second choice naman si Isko Moreno Nga pa, anong tingin niyo rin? Kasi ang sinasabi naman ng supporters ni Isko, huwag yung babanatan yung kandidato namin o kaya si Bongbong. Kasi pag binanatan yun, either way, ang boto hindi naman pupunta kay Len Robredo mapupunta kay Isko Moreno. So parang tingin nila, whatever position Lenny takes, losing proposition sa kanya yan. Kasi hindi siya top second choice. Anong sagot niyo ron? Actually, hindi ako naniniwala dyan sa mga second choice na yan. Minsan kasi, kahit fifth choice yan, pag nakorso na daan, suddenly magiging number one choice. Hindi ganun yung Pilipino. Hindi naman yung parang may hierarchy. No. May mga confluence of factors. Bakit
ito ang binoboto niya o bakit hindi yan ang binoboto niya. Primarily, nakikita ko rito yung influence of the people around, yung kanyang personal na conviction. So, kumbaga, lahat-lahat yun. Yung iba, ano lang yung mga hindi ganong political na mga kababayan natin, pumunta ka lang sa lugar nila, sasabihin nila na ikaw at least binigyan mo kami ng halaga itong lugar namin. So because of that, boboto kita. Yun, ganun yun May ganun. Yung iba, nakita nila basta kursunada ko I don't need to explain. So walang hierarchy. But pagka nagka-bandwagon, ito naman nakita natin. Nagka-bandwagon ng kay Pinoy, nagka-bandwagon ng kay Duterte, maraming sumasama sa bandwagon. And that's what we're witnessing right now, the Lenny bandwagon. Na tipong, eto na, nandito na lahat. Para kang mahuhuli ka. Ito yung nakikita nyo, yung organic show of support. Nagbabandwagon in support of her. Okay. Before we end, Senator Trillanes, gusto ko kayong tanongin tungkol naman dun sa kandidatura nyo at saka doon sa isa sa mga kasama niyo sa senatorial slate, yung kay Senator Leila de Lima. So, she's campaigning from prison, no? Standy lang niya ang kasama niyo madalas pag magkakasama kayo. Dahil ko itong binabanggit pag napapag-usapan to kasi siguro one reference that can be used yung karanasan niyo noong 2007. Ngayon, gaano kahirap mangampanya for senator habang nakakulong? At saka how would you compare your experience din? Yung context nyo, you were anti-Gloria, ngayon naman si Duterte ang kalaban niya. Ang nakita kong major difference dito kasi is hindi to midterm elections. Yung midterm elections kasi yung 2007 elections, kaya nabibigyan ng attention yung mga senador. Nagkaroon ako ng platform to express my views, tapos na-capture natin yung imagination ng mga tao, nakita na ito yung gusto natin maging bosses namin. So yun. Ngayon kasi, ng focus is yung presidential. Kaya nag-aagawan kayo sa space sa Senate para mabigyan kayo ng attention ng public. So that makes it more challenging for Sen. Laila. But what is advantageous dun sa position niya ngayon compared to mine in 2007 is nandirito siya sa Lenny bandwagon. Pwede siyang maging beneficiary kami. Lahat, pwede kami maging beneficiary ng Lenny wave. At some point, kunyari, malagpasan na ni Lenny si Bongbong Marcos, mapupunta na yung atensyon dun sa mga Senate slate. And yun? That's an opportunity for us. Hindi ako mag-rule out na tipong, ito, wala nang pag-asa, ganun. Kasi ako, I started out na mga ganitong February, mga nasa 40 plus at pa lang ako, ranking ko nung ganitong panahon. Pero kaya 2007 po ito? 2007. Oo. Kaya yun. Kasi I remember nung time na yun, kayo yung naging simbolo ng galit Gigil tsaka inis kay Gloria Arroyo dahil sa mga corruption issues, di ba? Parang kayo naging muka. So, kayo yung nanalo. Dito kasi parang iba yung iba yung dynamics between Duterte and Leila de Lima at parang hindi nga natututukan yung yung senatorial candidacy niya. So mas mahirap po Yeah. Mas mahirap definitely. Maraming factors na ganon. Yun nga, si Gloria is not as popular as Duterte. Tapos yung pag-demonize kay Sen. Laila, baka hindi pa nila na totally na set right yung mga fake news na ibinato sa kanya given the limitations of time tapos yung pandemic pa. So it's definitely a lot more challenging. Yun lang nga na-offset nitong, hindi naman na-offset but one thing going for her is she's with Lenny. And pagka nagtuloy-tuloy yung Lenny, bit-bit kami lahat nun. Ayun naman sir, let's talk about your chances. What do you think of your numbers? Based on sa aming internal survey, may upward trajectory naman tayo. Yun lang naman yun. That's all that matters. We will see dito, we will be running yung aming internal survey this week.
So makikita namin, we'll have a clearer picture of where we are in this survey. Nung last, the first one, I was 15. The next one, I was 13. Hopefully, I'll be able to crack the top 12 in this survey. Ano to, internal survey nyo? Yung 15 tsaka 13. Yes. Oo, kasi doon sa SWS tsaka sa Pulse Asia parang nasa 20s or within the top 20? Hindi kasi, sinasabi ko nga palagi, I keep on repeating, na noong 2007, number 20 ako sa Pulse Asia, number 16 ako sa SWS. More than, a little over a week left before the elections. Last survey nila, ganun kalayo ako. But I ended up number 11. Tapos nadaya pa kami noon, di ba? Ziniro kami sa Maguindanao and other provinces. May problema kasi sila sa sampling nila. They always get Davao as a sample nila ng Mindanao. Pagka kinuha mo yung sample ng Davao to represent Mindanao, hindi mo talaga mahagip ako. Ganun din with Luzon, kunyari, kuhanin nila La Union o kung ano man, it will not represent balanced Luzon na sinasabi lang. Hindi. Yun. Yung NCR naman, now overblown out of proportion yun kasi 25% yung respondents sila doon pero 14 or 15% lang naman yung NCR sa voting population. Kumbaga, maraming problema sa design. Pero sige na lang. We'll just move forward regardless kung anong sasabihin ng Pulse Asia. Yun lang ang sinasabi ko lang, frustration ka lang. Yung mainstream media, when they quote Pulse Asia and SWS, parang biblical truth Hindi. Parang yun na yung outcome, yung resulta. Oo Sabi ko nga, teka muna, ito, pwede nyo i-research. Tignan nyo kung sino sinabi ng Pulse Asia na nanalo ng Vice President noong 2010. Sabi nila si Mar Rojas. Lamang daw si Mar Rojas ng 15%. Parang ganon. Ang ganon, di ba? Tapos nang nanalo si Binay. Last survey nila yan, just before the elections. Tignan mo yung exit poll ng SWS noong 2016. Exit polls na to supposed to be, maliwanag na yan, makukuha mo na yung result. Sinabi niya si Bongbong Marcos yung nanalo ng... Pero si Lenny. Pero si Lenny. Pero hindi ba yan? Parang mga mortal sin na yan sa mga survey outfits, ganong ka-glaring na magsasabit ka ng ganon. Then my experience, talaga hindi ako nanalo talaga sa kanila. Finally, Senator, I remember nung nakausap ko kayo bago shortly after mag-declare ni VP Robredo, sinabi niya ang priority niya ipanalo siya. Ang tanong ko po, so ngayon puspusan yung kampanya niyo for her, no? Pero hindi niyo ba napapabayaan naman yung sarili niyo kampanya? Hindi naman, kasi nga sabi ko, in the process of pushing VP, naaanggihan kami ng popularity niya Kaya it's working for us also. At sinasabi ko nga pointless Sabi ko kahit na kunyari tutukan namin yung aming kampanya tapos matalo si Lenny, hindi magsusurvive yung bansa natin Wala talo tayo lahat. Kaya all out na lahat dapat kay Lenny at this point. Okay. Former Senator Antonio Trillanes IV, maraming salamat po for joining us on this Facts First podcast. Maraming salamat din sa inyo, Christian. Okay, dyan po ang ating episode. Ako po si Christian Esguerra. Mapapanood nyo po ito sa aking YouTube channel. And you can listen to the podcast on Apple, Spotify, Google, and Stitcher. Hanggang sa muli po. Maraming salamat.